Good afternoon, saints. Kamusta ho kayo? Praise the Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, good afternoon, saint. Ayan. Di ba? Dapat lang maalala natin kung sino ho tayo. Kasi alam nyo, if we belong to Jesus Christ, we are a saint. Di ba? Bawat isa sa atin. We are saints in a sense. Alam po ninyo, sa ating pong pag-aaral at sa series natin ngayon, pagpapatuloy po natin, what's wrong with us? Kung papansinin po ninyo, ito po isang malungkot na realidad na nangyari na ho ngayon at nangyari pa noon kahit sa early part ng Christian history. Na yung dapat na church na mag-i-impluwensya sa mundo, yung mundo ang naka-impluwensya sa church. Kaya ho yun ang babantayan ho natin because tayo po ang nawawala ho yung ating talas para mag-impluwensya sa ibang tao, para madala natin sila sa Panginoong Diyos, sa sandaling hinayaan natin na yung mundo ang nakaka-impluwensya sa atin. Kaya napakahalagang makita natin ano talaga ang ating mga problema. Now, para sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral natin ng Corinthians, kasi napakaganda ho, no? Maraming sasabi, ayoko dyan sa church na yan. Gusto ko sa New Testament church. Na huwag ka mag-alala. Itong Corinthians sa New Testament church, ang daming problema. Kaya normal lang na talagang maintindihan ninyo na yung church ay lupon ng mga makasalanang tao na inaayos ho ng Diyos. Are you following? So don't get discouraged to see problems in life. Ang mahalaga, hindi yung problema, kundi paano natin ito aayusin. Are you following? So sino sa inyo walang problema? O, tinan nyo, ayos na agad. Ang totoo lang, walang taong walang problema. Pagka hindi mo nakitang may problema ka, baka ikaw yun. So kaya importante ho, pag nakita natin may problema, don't focus on the problem, but focus on the solution. So that is exactly yung ginagawa ni Paul. Kaya, and how we can make it right. Now, sa ating pong pagpapatuloy sa Korinto, gusto kong kwentuhan ho kayo. Meron pong isang babae, ang pangalan po niya siya ay, actually ang apelido niya po ay Fittipaldi. Medyo mahirap pong i-pronounce. Pero ito pong babaeng to, talaga hong, lagi sila nag-aaway ng kanyang asawa. At ang kanilang pinag-aawayan, kalinisan. Kasi yung lalaki, si Oliver, sobrang linis. At talaga gusto niya pantay-pantay. Medyo, may pagka-obsessive compulsive to yung tao na to. Talagang gusto niya pantay-pantay lahat. Talagang gusto niya nasa ayos lahat. Kaya naman, pinag-aawayan yung pagkakalagay lang ng tinidor doon sa lamesa. Kaya ang tawag kasi na fork sa English, di ba? So sa inis ng babae, nagrenta siya ng forklift. At dinala niya doon sa bahay at talagang, sabi ng lalaki, anong gagawin mo dyan? Kasi babanggay niya ng bahay, anong gagawin mo dyan? Iaayos ko lang yung fork sa lamesa. Sa galit niya, alam niyo, nagkadimandahan itong mag-asawa na ito. Talagang nasira yung bahay, nasaksihan ng mga kapitbahay. Ito po'y totoong storya. Now, ano po ang moral ng story? Ano pong aral sa storya na to? Naisip niyo ba? No, huwag kayong mag-aasawa na marunong magpaandar ng forklift. Hindi ho. Ang ibig sabihin lang, normal ho na meron tayong karanasan na nakikipagtalo. O kumbaga meron pong mga pagtatalo sa buhay. Now, gusto kong tanong sa inyo, sino sa inyo, ito lang linggo na to, na medyo meron kayong argumento or conflict sa kapwa ninyo, sa asawa kayo, sa trabaho? Anyone? Bakit tingnan ang kamay? So wow, ang babait ng marami sa atin. Walang kaaway. Praise God. Alam nyo ako personally, ito lang linggo na to. Pagka meron kang hindi ayos sa loob, maaaway mo lahat eh. Di ba? Makakaaway mo lahat. Di ba? Asawa ko, nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan sa simpleng instruction lang. Yung kakilala ko, sa simpleng instruction lang. Sa madalit salita, yung conflict na yun, hindi mo yun maiiwasan eh. Kanya lang, ang tanong, paano mo ito aayusin? Kaya nga ho, napaka-importante, itong ali na to, hindi niya inayos ang kanilang conflict sa paraan ng Diyos. Kaya sa ating talakayin ngayong hapon is deal with conflict God's way. Diba? May paraan ng Diyos. Marami tayong iba't ibang paraan. Tayo po, ang kadalasan nating paraan ay iwas na lang para wala na lang gulo. Layo na lang tayo sa tao na yan. Parang kumbaga, wag na lang natin pansinin
pansinin yan. Lumayo-layo na lang tayo. Huwag na natin pag-usapan yung problema. Kung sa church naman, alis na tayo sa church na yan. Lipat na tayo sa iba. Di ba? Kaysa naman, nandyan pa tayo. Yung iba naman, ang talagang gagawin, i-chismis na lang. O kaya, tirahin mo na lang sa social media yan. Ipalabas mo sa sa yung picture, pakita mo sa sa Facebook o sa Instagram. So kanya-kanyang style. Meron pa isa. Talaga yung mga talaga yung walang gulo. Okay lang kami. Wala kaming problema. So we try to deny yung issue. Kaya iba naman, kailangan manalo tayo at all cost. Di ba? Hindi ako papayag magpatalo dyan. So iba't ibang paraan natin sa pagdidil ng conflict. Pero siyempre, kailangan mo maintindihan din, ano ba pinag-aawayan nyo talaga? Di ba? Minsan, ang pinag-aawayan, pera. Minsan, pinag-aawayan yan mga pagchichismis o hindi pagkakaintindihan sa usapan. No? Magkakatalo sa ganyan. Minsan, yung tono lang ng pananalita. Kaya hindi magkaintindihan. Yung iba naman, nag-aaway dahil lang sa tinulugan ka habang nagsasalta. Hindi kayo. Hindi ko man kayo inaaway eh. Di ba? Diba? Kaya, minsan, ang daming, nakaranas kayo, yung mga akala, diba? Alam nyo, walang akalang tama. Naintindihan niyo po? Walang akalang tama. Dahil lang sa pag-aakala, yun, nag-away na. So, ang dami, pero ang pinakamatindi, sabi sa Bible, ang madalas na pag-aaway, maging sa magkapatid, sa mag-asawa, sa katrabaho, di ba? Pagiging makasarili. Yan ang sabi ng Bible. Makasarili tayo, tapos gagatungan pa ng dyablo. Kaya sabi ng Bible, do not let your anger and do not let the sun go down with your anger. Do not give the devil an opportunity. Ang ibig sabihin, wag mo siyang bigyan ng daan. Wag mo siyang bigyan ng ang tawag diyan, yun na yun. Ang galing mo. Pagkakataon, wag mo siyang bigyan ang tawag dyan, yun na nga. Ba't ganito? Di ba? Basta, right of way. Wag mo siyang bigyan ng right of way. Wag mo siyang bigyan. Yun ang sabi ng Bible. Kasi pagkadala-dala mo yung sama ng loob, lahat maiisip mo, lalong pag patindi ng patindi yung sama ng loob. Parang yung mama, naikwento ko sa inyo to, pero pag hindi mo, hinayaan mo yan, yung utak na yan, yung dyablo gagamitin yan eh. Katulad ng mama, naglalakad na ganyan, naplatan siya, naplatan. Sa medyo, yung ilang, medyo lupa, medyo malayo sa komunidad. So habang nakita niya, nakakalimutan ko yung jack ko. Nakalimutan yung jack. Sabi, paano ba to? Sabi niya, nakita niya sa medyo malayo-layo, mga siguro 500 meters away, natanaw niya may bahay, may truck. May jack yan. May jack yan. So, makahiram na lang nga, dinaglakad na. Sabi niya, tanghaling tapat, hihiram ka, paano ko nagpapahinga yun? Di sasabihin ko, rerentahan ko yung jack niya, paano di siya mamaloob? Okay naman na, siya lang kausap niya, sarili niya lang Okay na siguro yung okay na siguro yung 200 pesos. Habang naglalakad, paano ko sabihin, ang liit naman yan, dapat mga 500 man lang. 500? Pwede naman, pero sobra naman mahal. Naplatang ka na nga, tapos walang kausap. Mamaya, siyempre nakarating na pala siya, hindi niya namamalayan. Nung nandun na siya, biglang tumahol niya aso. Ganyan. Tapos biglang, sino yan? Sa'yo na yung jack mo, swapang. Pero wala. Siya lang naman, sarili niya lang yun Pero nag-iisip siya ng kung ano-ano, tuloy na paaway. Wala namang kinalaman yung mama. Hindi niya pa nasubukan. Minsan ganun tayo, napapaaway tayo kasi may demonyo ring nagdadagdag pa sa ating kaisipan. Okay po? Kaya, ingatan natin sarili. Yung iba, mas malala. Paano na sinusolve? Nako, magdidimandahan na. Kaya nga, ito'y napaka-importante when we deal with conflict God's ways. Kasi may iba-iba tayong sariling paraan Sabi ng Panginoon, una, kilalanin mo kung sino ka. Pangalawa, piliin mong luwalatiin ng Diyos. Pangatlo, isuko mo na sa Diyos yung karapatan mo. At tumuon ka sa biyaya ng Diyos. So parang hindi ka mahirapan, si CF, ganyan. Okay? Parang mayroon kang gulo, parang CF, para hindi ka makalimot agad. Consider who you are, choose to glorify God, commit your rights to God, and focus on God's grace. Nagkakaintindihan tayo? Now, ano po ba ibig sabihin nun? Let's go. Sabi niya, consider who you are.
Nagkakita na ba kayo nag-aaway? Ano madalas na sinasabi? Ay, kilala ba ko sino ako? Ha? Napansin niya, lagi sinasabi, kilala mo sino ako? Parang sinasabi niya na parang mas superior ako sa iyo kung alam mo lang. Di ba? Yung iba naman, yung mga Christians, madalas ganito naman na sinasabi. Naku, kung alam mo lang no hindi ako Christian, sapok ka na sa akin. Diba? Parang proud na proud ka pa sa nakaraan mo eh. Kung kilala mo lang ako bago ako nakakilala kay Lord, wala na yung buhok mo. Parang wow, proud na proud pa siya sa ganon. Kaya importante kasi yung ano ba pagkakilala mo sa sarili mo? Sa labanan, alam nyo, it's not bad to remind yourself, sino ka ba talaga? Hindi yung nakaraan, hindi. Sino ka ngayon? In the eyes of the Lord, sino ka? Kaya importante kasi, kung ano yung pag-iisip natin sa sarili natin, it affects us. Pag-isipan nyo mabuti. Kung iniisip mo na ikaw ay walang alam, sigurado hindi ka nagaganahang mag-aral pa. At total, wala naman akong alam eh. Pag inisip mo na, halimbawa, sinabi sa tao, alam mo, mataray yan. Yung taong sinabi mo mataray, kahit walang dapat ipagtaray, magtataray. Kasi kailangan mataray ako eh. Di ba? Yung iba naman pag sinabi, ito, palangiti. Kahit walang dapat ikang ngiti, ngiti ng ngiti. For some reason, it affects us. Are you following? Alam mo, Bible nagsabi niyan eh. For us, ano ba ito gumakikialam sa akin? Akala mo ba, computer ka lang? Pwede? No. For us, He thinks within Himself. Look at the words. So He is. Kung ano iniisip sa sarili niya, iyan ikaw eh. Di ba? Kaya napaka-importante, ano ba tingin mo sa sarili mo? Tanong mo yung katabi mo, ikaw, ano ba tingin mo sa sarili mo? Di ba? Nakuha ninyo, parang, pag-aari mo ba talaga itong lugar na ito na kaya mo matulog sa gitna ng maraming tao? Hindi, kung ang tingin mo talaga, ganun kakayaman, okay naman yun. Kaya lang ito isang bagay na dapat natin maintindihan. Kailangan nating maalala, sino ba ako ngayon kay Kristo? Kaya tingnan niyo sabi ni Paul, does any one of you, when he has a case against his neighbor, yung word na neighbor dito, meron ba sa inyo na meron kayong parang issue laban sa iyong kapitbahay? Pero yung word na kapitbahay dito, kapatid. Nagkakaintindihan, kapatid. Sabi niya, at nangangahas kang pumunta sa batas, o kaya ipasa barangay, o kaya ipasa korte. Sabi niya, sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Kaya yung word na unrighteous, just to show us the distinction. Para makita natin yung distinction na kapag ikay sa Diyos, ikaw ay kinuturing na matuwid. At kung wala ka pa sa Panginoong Kristo, ikaw ay tinuturing na hindi matuwid. Sa madali ikaw ay bahagi ng mga makasalanan. Now, hindi ko sinasabing hindi ka mabait. Maaari kang mabait, mabuti, pero sa mata ng Diyos, you're still a sinner. Are you following? And sabi niya, at hindi sa harapan ng mga saints. Pag sinabi mong saints, katulad ng pinag-aralan natin nakaraang linggo, ito po yung you are set apart. Ikaw ay pinaging banal. Now, para maintindihan natin, halimbawa, kunyari yung sipilyo, pwede mo ba ipagamit sa iba yan? Hindi, para sa iyo lang yan. It is set apart for you. So sa madalit salita, pag sinabing you are set apart, parang ganito, halimbawa tayong lahat dito, no? Nag-aaral tayo, magkakaklase. Napili ka bilang varsity player. Pag napili ka to represent the country, the school, ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin. Na nagagawa ng iba, pero ikaw hindi mo pwedeng gawin. Pero meron ka mga gagawin at mga privileges na wala yung mga hindi varsity player. Because you are set apart. Kayo na ang ginawa ng Diyos. Sabi niya, among all the people in the world, now that you belong to Jesus, you are set apart for Jesus. Yung buhay mo, buhay ko, para lang sa Panginoong Jesucristo. Wala nang ibang dahilan. So, pag-isipan mo mabuti, kasi sabi niya, you are saints. So, kilala mo ba kung sino ka? Now, sa madalit salita, sa anumang pag-aaway, bakit ka magdadala sa korte? Unang-una tingnan ninyo ano ba mapapala mo sa korte? Pag-isipan niyo mabuti. Kaya nga, sinulat ko na, naglagay lang ako ng saints or Christians are seeking reconciliation and not justice. Kasi bakit ka pupunta sa korte? Gusto ko ng hustisya. Hindi, ang hangad ng Diyos, hindi hustisya. Kayo ay ma-reconcile. Nagkakaintindihan po?
Bukod sa paghustisya, ang hangad ng Diyos, magkaayos kayo. Minsan, may mga bagay sa buhay, kahit magkakapatid, di ba ang lungkot nun? Mag-aaway sa mana, magkakagalit bilang magkapatid. Tapos, dahil lang sa mana na hindi naman lang pinagpaguran ng magulang nila, pag-aawayan. Hello? Andyan pa kayo? Di ba, napaka-importante. Ano ba kayo? Ba't kayo nag-aaway? Kaya ang mga Christians, teka muna, magkakapatid tayo, let's reconcile. Mamaya, papaliwanag ko pa yan. Christians are known to be Christ followers because they love one another as Jesus loves them. Now, sabi ng Lord, malalaman ng tao na kayo'y tagasunod ko dahil nagmamahal kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang sa atin. Sa madalit salita, paano ba nagmahal si Jesus? He gave His own life. Binigay niya kanyang sariling buhay sa atin. Ano ba naman yan? Ano pinagtatalunan natin? Karangalan? Bigay mo na yan. Ano pinagtatalunan natin? Pera? Bigay mo na yan. Pera lang yan eh. Naku po, yung pera, makikita mo rin yan. Iba, kikitain mo lang din yan. Lalo na si God naman nagpo-provide. Okay pa tayo? Parang magalit na kayo eh. Madali lang yan. Hindi mo pera. Pera ko to eh. Hindi, yun nga eh. Kasi nga, nakikita mong pera mo yan. Hindi mo nakikitang pera yan ng Diyos. Kaya nga, lagay ko dito, yung saints, yung resources niya, hindi na kanya. Sa Diyos na yan. So kung sa Diyos yan, lahat ng kakailanganin mo, galing sa Diyos, siya naman magpo-provide sa atin eh. So anong kinakatakutan mo? Hindi lang yun, yung ating standard ng morality, higit na mataas kaysa sa mundong ito. Kaya, paano ka pupunta ron? At yung saints, ang kanyang gino-glorify si Jesus. At sinusunod ang example ni Jesus. Sample lang. Naalala nyo si Jesus, sinisigil siya ng buwis? Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, sino ba dapat magbayad ng buwis sa bahagi na sinisigil sa kanila? Hindi ko tinutukoy yung income tax. Ito, buwis sa panahon nila. Sabi ka doon, sino ba dapat magbayad ng buwis na yan? Sabi niya, yung po mga banyaga. O sige, para wala na lang gulo, Peter, kumuha ka ng isda at ang unang mong makitang isda, kunin mo yung pera doon. At pagkatapos, bayaran mo yung ating buwis na 2. Pwede namang hindi magbayad si Jesus ng buwis eh. Pero kahit na hindi niya kailangan magbayad, sige, bayaran mo na lang, Peter. Ang Diyos magpo-provide. Kumuha ka ng isda dyan. Ngayon, kung wala kang pambayad, subukan mo lang, pumunta ka sa isda. Kailangan mag-produce ka ng pera, ha? Sasabihin sa iyo, manghuli ka ng marami, tapos ibenta mo. Pero isang bagay lang tiyak. God provides for us. Wala naman tayong talo eh. Ba't nakikipagtalo pa tayo? Are you following? Yun ang sinasabi niya rito. Kaya, again, sabi nga ng Lord, tinuruan ni Lord sila sa Matthew chapter 5, kung nasusundan ninyo. Sabi niya, kapag pinilit kang maglakad ng 1 milya, yung kwento na yon, yung mga Romano na sumasakop sa kanila, pag nakita yung Hudyo, oy, sabahan mo ako, buhati mo yung gamit ko, lakad tayo 1 milya. Pag pinilit ka, kasi allowed sila, 1 milya. No question asked. Pag nagreklamo ka, sasapakin ka nila. Ngayon sabi yan, pag pinilit ka maglakad ng 1 milya, samahan mo ng 2 milya. Wow! Extra mile. Parang sabi niya, kapag kinuha yung balabal mo, ibigay mo. Di ba? Ibigay mo. Parang huwag kang tumanggi. Wow, ano ba to? Kasi sabi ng Lord, mahalin mo, kaaway mo. Wow, Christianity is a supernatural life. Kaya nga marami nabibigo sa kanilang Christian life kasi akala nila, pangako nila ng pagbabago. No. Christian life is a supernatural life. It is a life that comes from God. Hindi mo kakayanin magmahal ng kaaway kung wala ang Diyos na nasa sa atin. Kaya nga sabi nga doon, mahalin mo ang iyong kaaway. Kung babatiin mo lang yung bumabati sa'yo, anong pinagkaiba mo sa makasalanan? Kaya sabi niya, mahalin mo sila, pag-pray mo sila na pagpalain sila ng Diyos, nang makita nilang ikaw nga'y tunay na anak ng Diyos. Now, you see the power of God, hindi yan pwedeng imbentuhin. Yes, you can come. Lagi kang pumarito sa CCF. Pero it doesn't mean that you're a child of God. Unless you see the power of God working in you. Kasi hindi yung madali. Tayo po, normal lang gumante. Normal lang sa tao. Sabi ng Lord, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Nako, bibigyan ko yan ng kaliwa. Yun ang normal na kaisipan. Panginoon lang ang tutulong sa atin para pigilan ang ating mga sarili dahil mas makapangyarihan siya. Are you following? Kaya nga, kasi tayo, tinan nyo maapakan ka lang. Hoy, pag malambot paa. Apak pa lang yun, hindi pa sinasadya yun.
Di ba? Pag natalsikan ka na ng laway, hoy, talsik mo, lumalaway. Galit agad tayo. Pero ang Panginoon iba eh. Sabi niya, kung ikaw ay masampal, hindi ka pinansin, pansinin mo. Hindi mo makokontrol ang gagawin nila. Pero sa kapangyarihan ko, pansinin mo. Sa totoo lang, pag hindi ka pinansin, anong gusto mo sabihin? Bahala ka, anong pinagmamalaki ng loko nito? Kala mo, sino? Di na mamansin. Tapos sabihin pa sa talikod dyan, pangit naman. O, di ba? Di ba normal yan sa atin? Pero wala tayong ganung pangiinsulto. Bakit? Kasi sa puso ng Diyos, ako naglikha niyan eh. Nilikha ko yan sa wangis ko eh. So how can the living God who lives in us insult His own work? You ask yourself. Kaya dito pa lang, maintindihan mo, we glorify Jesus. Kaya, tinan nyo, kung yan kaya mong gawin sa hindi mo pamilya, di lalo na sa pamilya mo, kaya sabi ni Paul, so then, while we have opportunity, habang meron tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti saan? Sa lahat ng tao. Now, pansin niyo yung word. Lalo't lalo na sa kabahagi ng pamilya ng Diyos. Are you following? Now, narinig niyo na yung salitang, blood is thicker than water? Narinig niyo na? Sino hindi pa narinig yan? Sobra naman kayo. Kasasabi ko lang. Blood is thicker than water. Nang pag-isipan niyo mabuti. Yun ay pinag-uusapan, dugo sa laman, ha? Nasusundan po. But understand this. Our relationship, yung ating ugnayan bilang mga mananampalataya, hindi na to ordinaryong dugo ng tagalupa. Ito ay dugo ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. That what makes us brothers and sisters. Kaya ang sinasabi ng Diyos, yung pamilya mo, importante. Mas importante yung kapatid mo sa Panginoon Diyos. Bibigyan ko kayo ng sample, ha? Halimbawa lang, nagpapatahi ka ng damit. Halimbawa lang. Nagpunta ka sa isang kapatiran. Kapatid, listen to this, ha? Kasi minsan tayo, hindi tayo kapatiran, katipiran tayo eh. Pag kapatid natin, kung tawaran natin para magsasara yung tindahan nila dahil sa atin eh. Dapat kapag palain natin yan, dahil kapatid natin yan, tulungan natin siyang umangat. Are you following? Now, ito po. Ito na, nagpapatahi ka. Pagtahi mo ganyan. O, kailan ko po makukuha? Sa Friday. Sabi natin, Friday, kunin mo na. Uy, salamat ha. Pagpunta mo ng Friday, biglang, andyan na po ba? Ay, kapatid, sorry nako, pasensya ka na, hindi pa tapos. Balik ka na lang next week. Now, kailan po? Sa Lunes. O sige, sa Lunes. Pagbalik mo ng Lunes, ay naku, sorry kapatid na, hindi pa tapos. Pwede ba sa Biyernes? Okay, behind the scene. Behind the scene. Tinan niyo po, tinan niyo ang ugali na ginagawa. Kaya nagkakagulo-gulo tayo minsan eh. Behind the scene. Pagdating ng Biyerkules, may nagpatahi, madami. Sir, paano natin tatanggapin yan eh? Meron pa tayong atraso doon sa kapatid niyo sa Panginoon Diyos. Meron siyang pinagagawa. Sa Biyernes sa kukunin. Okay lang yan, maiintindihan niya yan. Kapatid naman yan eh. Unahin mo na to, hindi to Christian. Tama ba? Hello? Tsaka mas malaki kita dito. Yung kapatid, maraming discount. Naintindihan niyo ba yung sabihin? So unahin mo na to. Inuna. Kaya pagdating to sa ay, hindi pa tapos. Pasensya na. Ano napansin niyo? Minsan napakagaan natin sa hindi kapatiran kaysa sa kapatiran natin. Kaya minsan, ang taas ng ating expectation sa kanila, nagagalit tayo kasi inaasahan natin dapat Christian yan, ganito yan. Naunawaan niyo po, sa halip na yaman din lamang lalong kapatid mo, lalo mong gawa ng kabutihan yan. Ba't kayo magdidimandahan? Now, isipin niyo mabuti ito, hindi naman lahat tayo nagdidimandahan, di ba? Tama ba? Hindi naman tayo siguro umabot sa ganoon. Pero ang tanong ho, paano natin inaayos ang ating mga di pagkakasunduan? Di ba? Yun, pinakasukdulan na yun, magdimandahan. Pero ang tanong, are we intentional in fixing our issues with one another? Hello? Andiyan pa kayo? Kahit sa magkapatid. Kunyari, sino dito magkakapatid? Magkakapatid. Magkakapatid. Bakit ayaw kang tanggapin kapatid ka? Ikaw nagtaas siya, ayaw. Ano yun? Oh, kapatid pala kayo. Okay. Now, magkakapatid. Pansinin nyo ha.
yan, magkapatid na kayo sa Panginoon, magkapatid pa kayo sa dugo. Nasabihin mo sa kanya, hindi kita aawayin. At kung mag-away tayo, aayusin natin. Di ba? Okay, so sabihin mo ngayon sa katabi mo yan, kahit hindi mo siya kilala. Ayun mo, kung sakali mang di may pagkakaunawaan, ayusin natin para sa kalwalatian ng Diyos. Di ba, wag mo ko i-demanda. Nagkakaintindihan tayo. Ngayon sa magkaka-D-group, gawin natin yan kasi doon makikita ang kalwalatian ng Diyos. They will know that you are my followers because you love one another. Tingnan nyo naman, sabi ni Lord, kaya naman pag nagpe-pray ka at meron kang sama ng loob kahit kanino, kahit hindi pa siya humingi ng tawad, patawarin mo. Nang sa gayon, patatawarin ka ng Ama na nasa langit. Nasundan niyo po? Kasi, minsan, ewan ko, ang tapang natin, Lord, alam nyo, napakabuti nyo, purihin kayo. Tapos pakita mo yung kapatid, kapal ng mukha niya, pataas-taas ng kamay. Hipokrita! Paano natin nagagawa yun? Si Lord alam na alam yung puso natin. Dapat wala tayong anumang sama ng loob. Hindi man siya humingi ng tawad, pinatatawad na natin. Di ba kayo pag lumapit sa, naku, wala yun. Naku naman, hindi ka pa humihingi ng tawad, napatawad na kita. Naunawaan po? Yun ang sasabi ng Diyos sa attitude eh. Sabi niya, pinatatawad na kita. Now, look at this. Paano naman? Kung ikaw naman na nakagawa ng masama, ikaw nakagawa, tapos nalaman mo, may sama ng loob yung kapatid mo. O tingnan nyo, sabi ng Lord, kung ikaw ay mag-aalay sa altar, at naalala mo yung kapatid mo na mayroong laban sa'yo, sino nakaalala? Yung mag-aalay. May alay. Mayroong kapatid mo na may sama ng loob sa'yo. Sabi niya, iwan mo muna yung offering mo. Alam niyo ba kung gaano kalayo yun? Kapag ikay nagbiyahe, nag-offer, papuntang Jerusalem, kung galing ka ng Galilee, ilang araw ka naglakad. Tapos babalik ka, pipila ka din naman. Ibig sabihin, ganong kahalaga yung inyong ugnayan sa isa't isa. Iiwan mo yung offering mo, makikipag-ayos ka sa kapatid. Tol, nasaan ka? Hinahanap kita eh. Di na ako sumabay. Sumanap ko sa'yo. Diba? Ngayon, ang tanong, paano kung ayaw niya akong patawarin? Hindi mo, tapos na yun. Wala kang magagawa doon. Ulitin ko hindi mo kontrolado yung response ng iba. Ang kontrolado mo, yung dapat mong gawin. Makipag-ayos ka. Andiyan pa kayo? Hello? Kaya wag ka, minsan, di ba? Minsan, papunta pa lang dito, nag-aaway, mag-asawa. Basta pagdadrive lang yun. Sa pagdadrive lang, ano ba? Kung makapreno ka, nasusubsub ako. Bakit hindi mag-seatbelt ka kasi? Ngayon, pagdating sa baba, galit-galit yung babae, lalakad sa ganyan. Tapos ito naman si lalaki, nag-park pa. Tapos galit, mamaya magkikita siya sa loob, mag-worship. Pero magkasama ng loob yun. Pagkatapos ng service, hindi na naman mag-uusap yun. Kahit magkakapatid minsan, nag-aaway pa. Bakit mo sinuot yung damit ko, Tuloy wala akong susutin. Sinuot mo kasi. Hindi mo ba nilaban? Tapos pagdating sa service, hindi nag-iimik ka sa sakyan. Pagdating sa service, hallelujah. Ay, paawit-awit. Ano ba? Sabi ng Lord, niloloko niyo ba ako? Alam ko naman, ayusin ninyo. Before you offer, you fix first your relationship. Your relationship is more important to me because yun ang nakikita ng tao as a testimony that there is power working in you. The power of the living God. Kaya minsan po, magkapit-bahay, magkaaway, magsisimba. Di ba? Kapatid, kung tayo po mga Christians, na naintindi natin yung Christianity, walang sama. Di ba ang sarap nun na pag nagpunta tayo dito, sabi niya, it's a great blessing. Oh, how pleasant it is to see brothers and sisters. Di ba? Working in unity. Ang sarap po nun. Kaya ang lungkot doon na Christian nag-aaway-away. Ang sakit ho nun. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Mas importante sa akin ang inyong relationship. Now look at this. Kaya balik tayo. Sabi niya dito, or do you not know? Hindi nyo ba alam? Listen to this. You understand eternity. Hindi nyo ba alam? Sabi nga nun, that that the saints, kayo na tagasunod ko, kayo na Christians, will judge the world. Hindi nyo hahanap kayo ng tulong sa iba, hindi nyo ba alam na you will judge the world? Ano yung sabihin nun?
If the world is judged by you, are you not competent to constitute the smallest law courts? Sabi niya, kung kayo nga maghuhusga kayo ng matindi, yung bundo. Sabi niya, di ba't kaya nyo lalong yan? Nagawin yan? Hindi nyo, don't you know? Yun ang sinasabi ni Paul eh. Napansin nyo po, paulit-ulit yan, alam nyo, 5 beses yung binanggit yan dito sa Korinto. Hindi nyo ba alam na kayo'y maghuhusga ng buong mundo? Hindi nyo ba alam na kayo'y maghuhusga ng anghel? Hindi nyo ba alam na kayo, ang mga makasalanan eh, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Panginoon Diyos? Hindi nyo ba alam that you are the temple of the Holy Spirit? Paulit-ulit yan, hindi nyo ba alam? As if he was reminding them, parang nakalimutan nyo na ba kung sino kayo? Yun ang sinasabi niya. You're Christian, bakit kailangan maalala? Unang-una, alam mo kung ano meron kang kapangyarihan. Kumbaga, alam mo ba na anak ka ng Diyos? Ano ka ba? You have all the power to say no to ungodliness dahil ang Diyos ang nasa sa iyo. Hindi mo ba alam yun? Hindi ko na kahit ang sama ng loob na to. Teka muna, hindi mo ba alam na yung sama ng loob kayang sakupin ng pag-ibig ng Diyos yan? Hello? Andiyan pa kayo? Di ba kaya kahit sa mga estudyante, pag nag-e-exam kayo, huwag sabihin, hindi ko to alam, hindi ko to kayang ipasa. Hindi mo ba alam? Ano ka ba? You represent Jesus. Tutulungan ka niya. Nanalangin ka. Opo. Nag-aral ka. May kailangan pala yun. Siyempre, alangan naman ang anak ng Diyos, hindi mag-aaral. Nag-aaral yan. Kita na nyo ha, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit ang mga Christian dapat matalino. Pag-isipan nyo mabuti. Sabi nga ni Paul, saan nakuha ni Paul to? Kasi isang araw, if you do understand this, na we are meant for eternity and one day, we will judge the world. Ito sinasabi niya. Tingnan nyo sa Daniel. I kept looking until thrones were set up. Tinitingnan ko hanggang yung mga trono, may taguyod. And the Ancient of Days, si God, took His seat. Naupo ang Diyos, sabi niya, and I kept looking in the night vision, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and He came up to the Ancient of Days. Lumapit siya sa trono ng Diyos, and was presented before Him, at pinakita sa Kanya, tingnan nyo, and to Him was given dominion, glory, and a kingdom. Ibinigay sa Kanya ng Ancient of Days, that all the peoples, lahat ng tao, lahat ng bayan, lahat ng tao sa iba't ibang wika, sabi niya, maglilingkod sa Kanya. At ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Sabi niya, hindi na ito mawawala. At ang Kanyang kaharian ay hindi na masisira. Wow! Big time tong Son of Man na ito And sabi niya, at ang mga saints, referring to those His followers, of the highest one, tatanggap ng kaharian at magiging kanila ang kaharian sa walang hanggan, sa lahat ng panahon. Sabi niya, hanggang sa ang Ancient of Days ay dumating at ang Kanyang paghuhusga ay maipasa para sa ikabubuti ng mga, Kanyang tagasunod, of the highest one. And the time arrived when the saints took possession of sila na ngayon na maghahari. Now, listen to this. Then the sovereignty, the dominion, and the greatness of all the kingdoms under the whole heaven will be given to whom? The people of the saints of the highest one. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all the dominions will serve and obey Him. Grabe naman pagpapali yan. As Christians, one day, you and I will reign with Jesus. Maghahari tayo sa mundong ito. Kaya huwag tayong matakot sa ano sasabihin ng mga ibang tao. Ang tanong, ano yung sasabihin ng Diyos sa atin? Hello po. Alam niyo sa mata ng ibang tao, bisan kaya tayo nagpupunta sa husgado, isip natin lalamang tayo sa kalaban natin. Una, may pera tayo o kaya naman meron tayong kumbaga, impluwensya. Isip natin, panalo tayo dito. Kasi kaya ka pupunta sa husgado kasi gusto mo manalo eh. Tama ba? Hindi ka mapupunta sa husgado para matalo. Now, baka ma-misinterpret ninyo, hindi ito sa lahat ng klase ng kaso ninyo. Ibig sabihin, magkapatid ito, magkapatid. Hindi ito, kunyari, yung criminal case o kaya naman, katulad ni Pablo, nung inusig sila, sabi niya, I will appeal to Caesar. Kasi, ang kalaban niya dito, mga hindi mananampalataya. Are you following? Kasi kung hindi mananampalataya, ang standard ninyo, syempre, hindi naman sila maniniwala sa Bible. Nakuha? Kaya kung may kaso kayo tungkol sa pera dahil sa hindi mananampalataya, hindi yun ang tinutukoy. Baka mamaya biglang mag-atrasan kayo ng kaso.
Sabi ni pastor, hindi, wala akong sinabing ganyan ha. Tapos sisisihin ninyo ako, naghihirap kami ngayon. Hindi. Ito yung labanan ng Christian to, Christian. Kaya yun ang sinasabi ni Pablo. Nabalik tayo. Sabi niya, alam niyo ba one day kayo mismo magiging judges kayo? Can you imagine kung ngayon pa lang nag-aaway-aaway tayo? Paano tayo maghuhusga ng maayos? Ngayon pa lang nag-aaway-aaway tayo. Pag-isipan niyo. Kunyari sa anak na lang, sa mag-asawa na lang. Tungkol sa anak. Di ba? Itong anak mo may kasalanan. Wala siyang kasalanan. Kayong dalawa nag-aaway na. Dahil sa anak, yung anak ko tatawa. Nag-aaway si mami at si daddy. Dahil sa akin. Di ba? Hindi nyo maayos. Kaya you have to what? Kailangan, ayos kayo. Ano ba? You are saints. You will one day be judges. Yung word na judges, hindi lang hahatol, kundi maghahari. Nasusundan po natin. Now, tuloy tayo. Sabi niya, do you not know that you will judge angels? Wow, big time. Now, itong angels na to, obviously, ito yung mga fallen angels to. Hindi ito yung mga angels, bagamat each one of us, mayroong mga angel na naka-assign sa atin. Hindi mo sila huhusgahan, sabi, hoy, guardian angel, bakit nung isang beses nadapa ako, hindi mo ako sinalo? Walang ganun. Hindi ganun yun, ha? Baka, bakit nagsabi ako sa iyo, sasama mo ako, pag nag-attend ako sa service, nakatulog-tuloy ako. Nasaan ka? Mga ganyan, di ba? Nakita pa naman ako ni pastor, nakakahiya. Hindi yun, hindi. Huwag ka mag-alala. Ito yung mga, kasi huhusgahan ng Panginoon Diyos yung mga fallen angels, makikita niya sa Revelation 20 verse 10, at dahil kasama natin si Jesus, we will reign along with the Lord. Kasama tayo maghuhusga at hahatol sa mga deceiving spirit na ito. Are you following? No, grabe, sobrang tindi naman. How much more matters of this life? So if you have a law courts dealing with matters of this life, meron kayong, sabi niya, di ba dapat kayo na mag-appoint ng mga judges? Bakit kayo mag-appoint ng mga judges? Sabi niya, na walang kinalaman sa church. Nawanawaan po? Amazing. So sinasabi ng Panginoon Diyos, alam niyo ba na you will reign the earth with Jesus? Kapatid, pag-isipan niyo mabuti. Nakita niyo ba kung gaano kagulo yung ating pamahalaan minsan ngayon? Naguguluhan tayo, di ba? Taas ang ang gasolina, pataas ang presyo ng bigas, pati mga bilihin. Akala ko magiging 20. Yung pala, 20 na matitira sa atin. Hindi sa totoo lang. Hindi sa pang-iinsulto, no? Of course, our leadership, they're trying their best to fix our problem. Pero mag-isasabi natin, but one day, sabi ng Lord, huwag ka na mag-alala dyan. You will reign with me. Magbibigay kayo ng kaayusan sa bagay na to. Di ba? As Christians, hindi ka ba excited nun? One day, hindi ka para mangurakot. Ikaw mag-aayos ng problema because you will reign with Jesus. Yun ang sasabi, kaya tinan nyo, sabi ng Lord, they sang a new song saying, worthy are you to take the book and to break its seal. For you were slain, you were purchased for God with your blood, men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. Amazing. Pakitingnan mo sa katabi mo, maghahari daw tayo. Parang hindi ka kasali. Hindi totoo. Pakisabi ulit sa katabi mo, maghahari daw tayo. Tingnan niyo, iba sa inyo, hindi sigurado. Huwag ka mag-alala. Kung hindi ka sigurado, doon ka sa ilalim. Promise. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Now listen, kung hindi mo alam kung sino ka, ngayon pa lang, I'm telling you, you won't get excited to be in heaven. For example, pag sinabi mo, ay, daddy mo darating. Kung hindi mo kilala kung sino ka, hindi ka magiging excited. Sinong daddy? Daddy mo may-ari ng langit at lupa. Nung ngayon, sino ba siya? Dahil hindi mo siya kilala. At kung hindi mo siya kilala, marahil hindi ka nga talaga anak niya. Are you following? Kasi alam niyo, marami nag-a-attend sa service. Marami nag-a-attend ng mga religious gantong activities. Wala silang totoong relasyon kay Jesus. Kaya walang excitement. Hello? Kaya pansinin niyo kabahagi ng prayer, Thy kingdom come. Bakit ka nagpe-pray ng Thy kingdom come? Excited ka. Sino sa inyo excited darating na si Lord? O, tingnan nyo, ilan na lang ang kamay na tira? Ulit-ulit. Sino hindi excited? Pakita sa kamay. Tingnan nyo, wala nagtataas. Sino excited? O, tingnan nyo, hindi rin nagtaas ang kamay. Ano talaga problema kaya nito? Dede. Huwag ka mag-alala. Huwag tayo maghusga. Baka pawis lang. Pero isang bagay lang.
for sure, we will be excited. Tingnan nyo naman, sabi na, and there will no longer be any night. They will not need of any light or lamp, nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them, and they will reign forever and ever. Hallelujah! Biro mo, wow! Lord, totoo ba to? Oo, totoo yan, anak. I deserve that for you. Kaya sabi ng Lord, sabi niya, in any case, kaya pagbabasahin natin sa J.B. Phillips, in any case you find, if you find you have to judge matters of this world, why choose as judges those who count for nothing in the church? Ba't ka pipili ng tagalabas na hindi niya naintindihan ang bagay ng Espiritu? Kaya mga kapatid, ito ang idea. Marami sa atin wala tayong respeto sa church. Wala tayong respeto sa structure ng Diyos. Wala tayong respeto sa lupon ng mga mananampalataya. Kaya ang isip natin, magagaling na sa labas. You don't understand. May mga bagay na hindi sila maintindihan. Look at this, sabi ng Bible, kailangan natin, kaya tayo pa lang dapat as Christians, it's expected of us, tayo nag-aaral at lalo tayong magiging maunawain sa buhay. Tingnan nyo, oh how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies. Can you imagine that? Dahil sa magme-meditate ng law, lalo kang tumatalino. For they are ever mine. I have more insight than all my teachers. For your testimonies are my meditations. Ibig sabihin, lagi yung pinag-iisipan ng bagay ng Diyos, ang salita ng Diyos. Eh sabi niya, I understand more than the aged. Mas marami pa ako naintindihan sa matatanda. Bakit? Sabi niya, because I have observed your precept. Dahil sinusunod ko ang iyong salita. Kapatid, kaya doon ko naintindihan, sabi ko, kaya pala, ang dami mo naintindihan sa buhay as you meditate on God's Word. So bakit ka kukuha sa labas? Bakit ka aasa sa labas? Samantalang ang mga mananampalataya, they should know better. Look at this. But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. And he cannot understand them because they are spiritually appraised. But he who is spiritual appraises all things. Yet he himself is appraised by no one. For who has known the mind of the Lord, that He will instruct him. But we have the mind of Christ. Ba't katatakbo sa kanila? Hindi lang naintindihan ng mga bagay sa Espiritu. Tingnan ninyo, maiintindihan man nila ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig? Wala sa mundong ito pa. Kaya nakakalungkot po, no? Minsan, di ba, yung mga maging parehong Christian, tatakbo sa barangay, mag-aaway, sabi ng barangay, di ba kareho kayong Christian? Di ba nag-attend kayo pareho sa CCF? Magka-D-group po kami. Ay, ba't kayo nag-aaway? Ba't kayo nagdidimandaan? Ba't kayo nakuha niya ibig sabihin? Parang, wala bang nakakaunawa sa inyo na mas mabuti sa buhay? Just think of it. Kaya sabi ni kaya napaka-importante, whenever we deal with conflict, ang issue natin, it's not about winning. It is about choosing to glorify God. Hindi tungkol sa atin to, kundi para maluwalhati ang Diyos. Tingnan nyo, I say this to your shame. Diba? Para sa inyo to nakakahiya. Is it so that there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren? Wala ba sa inyo talaga nakakaunawa para maayos yung sitwasyon ng magkapatid? Sabi niya, but brother goes to law with brother and that before unbelievers. Now, naalala ko po, yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo noon, na hindi sila pupunta sa korte. Bakit? Kasi may anti-Semitism eh. So, they deal their issues among themselves. Kaya may rabbi sila, they will deal their issues. Kasi meron namang salita ng Diyos sa kanilang pagbabatayan. Ganon din sa atin. Pag sa atin, ang ating pinag-uusapan, hindi lang yung sitwasyon. Tinatanong natin, be honest and be humble. Ano talaga nangyari? Wala nang palusutan. Hindi yung tuturuan ka paano ka magdidepensa, di ba, para mapalusutan mo yon. Di ba, parang ganito sabi nung, di ba, mayroong mga kasuhan, sabi sa bata. Sabi yan, kaya ka napunta rito. Sabi nung kasi testigo, bata eh. Sabi nung abogado, kaya ka napunta rito, di ba? Dahil sinuro sa'yo kung ano sasabihin mo, di ba? Opo, sabi ng bata. Ano sinabi ng magulang mo para sabihin dito sa korte na ito? Parang yan. Nasabihin ko lang daw po yung totoo at wag akong basta maniwala sa abogado niyo katulad nyo. Na parang, doon bata, naintindihan niya na magsabi ka lang ng totoo. Sa Christian, hindi ka na magkukunwari. Sabihin mo ng totoo. Sa korte, pwede ka pa magpalusutan eh. Gagamitan ng technicalities. Walang period dito. Walang ano to. Pero hindi dito ang issue. Anong totoo?
So palagay nyo, mas madali bang ayusin o hindi? Doon, hindi mo alam sino nagsasabi ng totoo. Kasi mukha pa lang parang totoo pero hindi totoo eh. Be honest. Kaya dito pala ang tanong, teka muna, ano ba talaga nangyari? Anong totoong larawan? So if we're Christians, we understand this. Kaya nga sabi ng Bible, sa lahat ng bagay, sabi nga nun, isipin niyo mabuti yung glory ng Diyos. Di ba nakakaya yun? Kung sino pa yung mga Christians, sila pa yung nag-aaway-away. Supposedly, they're the ones loving one another. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now listen to this, huwag na tayong umabot sa korte. Yun lang tayong nag-aaway at hindi tayo willing to listen to one another. Di po ba't nakakahiya yun? Hello? Huwag natin pag-usapan yung korte. Kasi hindi naman tayo lahat maabot sa ganun eh. Ang tanong lang, tayo mga Christians, kayo magkakapatid, sa bahay, hindi ba mga mag-asawa? Biro mo, hindi na namin kaya. Divorce kung divorce. Pag nag-divorce ka, saan ka pupunta? Sa korte. Ibig sabihin, wala kayong kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa tutulong sa iyo maayos ang inyong buhay mag-asawa. Naalala ko nga ho ito, may lumapit sa akin, mag-asawa. Pastor, yes, paano may tutulong sa inyo? Gusto na ho namin maghiwalay. Isipin niyo, Christian ito ha. Ako naman, dahil sa nakikinig ako, sabi ko, sige, di maghiwalay kayo. Oh? Di ba masama yun? Oh, alam niyo palang masama, ba't kayo maghihiwalay? Tingnan nyo, alam naman nila eh. Alam nilang masama, ba't sila maghihiwalay? Sabi ko, ba't kayo maghihiwalay? Kung alam nyo masama, ano ba talaga gusto nyong mangyari? Be honest. Gusto po namin maging maayos. Okay, kung gusto nyo maging maayos, yung bang hakbangin na ginagawa nyo ngayon, ikakaayos ng inyong relasyon o ikalalayo kayo sa isa't isa? Pag-isipan nyo mabuti. Hello? Hindi na tatanong, sino may kasalanan dito? Sino talaga nauna rito? Hindi na issue yun. Ang tanong, yung tugon mo ba sa pangyayari na to will fix your relationship or will make you separate? Pag-isipan niyo mabuti. Nakuha niyo po, maraming tao, they want to be together, pero lahat ng aksyon palayo. Di totoo yung kanyang kagustuhan, kaya i-guide mo sila. Are you willing to fix your issues? So yun ang issue ng Panginoon Diyos. Kaya, kunyari sa marami, nagpapa-counsel. Pastor, gusto ko sanang pumasa eh. Okay, gusto mong pumasa. Yung bang pag-aaral mong ginagawa, papasa ka? Di ba prayer lang? Hindi, sa totoo lang, maraming ganyan. Marami naman, gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan. Galit na galit sila sa magulang nila. Teka muna, tanong ko sarili mo, yung magulang mo ba ang papasok sa eskwelahan o ikaw? Kasi naalala ko, nagturo ako sa koleyo. Mayroon akong estudyante. Sabi niya, hindi nagbubulakbol. Tinawag ko. Sabi ko, Iho, bakit ka nagbubulakbol? Kasi hindi nyo alam nangyayari sa bahay namin. Okay. So, hindi ko malalaman. Hindi naman ako doon nakatira. Pero tanong ko sa'yo, bakit ka nagbubulakbol? Kasi po yung tatay ko sa makabilang bahay eh. Okay. So, ibig sabihin, ang tatay mo sira ulo. Ganun ba yun? Opo. Kaya naman, nagpapakasira ulo ka din. Bigla natigilan. Alam mo, kung mali ang tatay mo, huwag ka magpakamali. Bakit? Kung loko-loko siya, at ikaw magpapakaloko din, di dalawa na kayo loko-loko. Ayusin mo buhay mo. Hindi mo kontrolado tatay mo. Nakuha niyo ba ibig sabihin? You go back to life. Understand, wala nang lokohan. Ayusin mo ang buhay mo. Ganon din sa mag-asawa, sa magkapatid. Ano bang gusto niyo mangyari sa magkapatid? Magkapatid kayo? Magkagalit kayo? Anong gusto niyo mangyari? Is it really for God's glory or for your own glory? Naalala ko yan. Gusto ko i-demanda yung mga kapatiran. May mga kapatiran ako gusto i-demanda. Sabi ng Lord, bakit mo sila i-demanda? Sinisira lang pangalan ko. Bakit? Ano mas importante sa'yo? Pangalan ko o pangalan mo? O nga, no? Ang pangalan ko malilimutan. Pag namatay ako, hindi nyo na maalala yung pangalan ko. Pero ang pangalan ni Jesucristo, yun ang tataglayin mo hanggang eternity. Kaya sa buhay na to, you are to seek God's glory. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, whether then you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense either to Jews or Greeks, to the church of God. Huwag ka magkaroon ng stumbling block dyan. Sabi niya, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but sabi niya, but the profit of the many, so that they may be saved. Hangad natin silang maligtas. Then let's be willing, at Jesus Christ sacrificed Himself, then let us also sacrifice ourselves for others to be saved. Amen po? Hello? Kaya importante yun. For God's glory, doon tayo mag-focus.
And obviously, as we seek for His glory, ito napaka-important, sabi nga ni Pastor Paul Lebetelier, sabi niya, kung dadalin mo yung kapatid mo sa korte, parang sinasabi mo, bagamat hindi mo nililinaw, na mas importante yan kaysa sa magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi mo na talagang walang pagdududa ito. It's like saying, mas importante itong bagay na pinaglalaban ko kaysa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ho eh. We are here to glorify the Lord. Amen? Now, tingnan niyo po ito. Kaya naman, because we are here to glorify God, let's commit our rights to God. Paano naman ako? Sabi nila, paano naman ako? Ako bilang babae, paano naman ako bilang asawa? Inaapi-api na ako na asawa ko. Paano naman ako? Sabi ng lalaki. Kasi lahat, paano na lang ako? Laging paano na lang ako? Do you commit your rights to God? Ibigay mo sa Diyos ang kanyang karapatan. Turuan natin ng salita. Lumapit ka sa Diyos, tumakbo ka sa Diyos. Now, listen, tingnan nyo ha. Actually then, yung pagpunta mo sa korte para manalo, sa totoo lang, talo ka na. Yun ang sabi ni Paul eh. Nasusunod niyo po? Yun palang pagtatalo nyo na, umabot kayo sa ganyan, talo na kayo, sabi ganon. That you have lawsuits with one another, bakit hindi ka na lang, ikaw na lang ang agrabyado? Sabi niya, ikaw na lang yung naisahan, kaysa ikaw yung nang-iisa. It's one way of saying, kaysa ikaw nang isa, ikaw na lang ang maisahan. Okay po ba yan? Parang kawawa naman ako, api naman ako, lagi na lang ako naiisahan. Huwag kang mag-alala. Maiisahan ka lang, pero hindi nila maiisahan ng Diyos. Nakuha ninyo, ang Lord magtatanggol sa atin. Hindi kailanman sila makakaisa. Bakit kamo? Kasi we're not talking about our lives here on earth only. May eternity. Parang umaga, sige, naisahan mo ako ngayon. One day, I will judge you. In eternity, magkikita tayo, birong pagkatisahin, ikaw yung nanloko sa akin. Naalala ko na. Kala ko kapatid kita. Salbahe ka. Impyerno ka. Naintindihan yung sabihin? Hindi ko minamaliit ang impyerno. I'm just telling you this. Maghuhusga ka ng mundo eh. Maghuhusga ka. So anong kinakatakot ko? You hold the last card to win. Wala kang talo. Kaya on the contrary, you yourself wrong and defraud. You do this even to your brethren. Now, tingnan niyo po ito. Sabi ni kung meron tayong iisiping parang talo, eto, sabi niya, tinawag ka para sa layunin na ito. Dahil si Kristo, nagdusa para sa'yo. Biniwan niya yan bilang halimbawa na ating susundan. Nasusundan niyo po. Okay ba? Andiyan pa kayo? Okay. Sabi niya, hindi siya nagkasala, ni walang pagsisinungaling sa kanyang mga labi. Habang siya inaalipusta, hindi siya gumante. Sabi niya. Kaya sabi niya, habang nagdurusa, hindi siya nanakot. Sabi niya, nagtiwala siya sa kanya, na sabi niya, naguhusga, sabi nang may katuwiran. Nasusundan po. Tuloy tayo, sabi niya. Kaya siya mismo ang nagdala ng ating kasalanan sa krus. Sabi niya, upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. Na sa kamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay napagaling. Now, tingnan niyo po, yan ang kanyang ginawa. Now, look at this. Sa mga babae, inaapi ka ng asawa mo na hindi mananampalataya. Ano sabi niya? In the same way. Sabihin na natin mananampalataya, pero hindi sumusunod sa Diyos. In the same way, you wives, be submissive to your own husband. Tulad ng ginawa ni Kristo. Dito, minsan kahit Christian na yung mga babae, anong ginagawa? Ganyan ka, tatakutin, dadaanin sa tingin. Pagdidilatan. Yung ginagawa mo sa akin, lagot ka sa akin. Tandaan mo. Di ba? Yung iba naman, talagang tatakutin pa, o kaya hindi sasalita. Pag nagdadabog na lang na ganyan. Ayan, pagkain mo. Yung kape. Ano ba gusto mo? Tahimik. Hindi mo siya. Yan. Sabi ng lalaki, kinakabahan na. Galit ka ba? Kalpatang tanong pa. Siyempre may salita dito, pero sa totoong buhay, walang salita yan. Pero sa loob-loob niya, sasaksakin kita. Naintindihan yung sabihin, si Lord, walang paghihiganti, walang pang-iinsulto, lahat, ipinagkatiwala niya sa Diyos. Women, listen to this. You can only in the same way
Kung ikinomit mo yung rights mo sa Diyos, Lord, you judge righteously. And Lord, kahit masama itong asawa ko, paglilingkuran ko pa rin siya. Dahil I'm not doing this for him, I'm doing this for you. Talo ka, hindi? Hindi, kasi may reward ka sa langit. Are you following? Now, tingnan niyo pa. Ganun din. Yung mga husband naman, sobre naman itong asawa ko, bungangera talaga eh. Hindi ko na siya kaya. Talagang masusupak ko nito eh. Suntok at sapak na sabay na eh, no? Masasapak ko na to. Sabi niya, no, you husband. Look at the words. In the same way, tulad din ni Jesus. Hindi yung tatakutin mo asawa mo. Ano, gusto mo? Ha? Babae. Wala nang ganon. Tapos susunod na, upo. Di tinakot mo eh. Sabi ni Lord, wala. Hindi siya nanakot. Hindi siya nang insulto. Ang hirap sa'yo, bruha ka eh. No? Ininsulto. Kapareho ko ng nanay mo. Wala, dinamay pati nanay. Ayaw ni Lord yun. Sabi, hindi mo kailangan gawin yun. Kasi sabi niya gano'n, tinan nyo ha, live with your wives in an understanding way. Paano yung understanding way? Parang katulad ni Jesus, Lord, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hello? Andiyan pa kayo? So dito pa lang, sinuko mo na yung karapatan mo sa Diyos. Kasi ang pinakamahalaga, ang Diyos natin, He judges righteously. Akala nyo ba makakalusot yung mga tao sa atin? Hindi. Kapatid yan o hindi, si Lord pa rin ang maghihawak ng kinabukasan. Hindi natin hawak ang kinabukasan. Sabi ko kanina yung asawa ko, sabi ko, nakausap ko yung dating kaibigan kong pastor, ganyan. Di mo ba sinabi sa kanya ganito? Di mo ba sinabi sa kanya ganito? Sabi ko, di na. Sabi ko, ang Diyos naman ay tapat at siya ang nakakalam ng lahat ng bagay. Hindi ko naman kailangan ipamukha pa yung pagkakamali na ginawa nila. Ang mahalaga, tama pa rin ang ating gagawin. Nakuha po, kailangan pa ba natin gumanti? Chinismis ka, chismis mo rin. Wala na, kampi-kampi, walang ganun. Lord, kayo nakakalam, I'm here to honor you. I commit my rights to you. Because you alone can make everything right. Amen? Siya lang makakapag-ayos ng lahat ng bagay. Kaya sabi ni Paul, to sum up, sabi ni Peter, all of you, be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. Tingnan nyo, not returning evil for evil or insult for insult. Huwag ka nang gaganti ng ano. Minsan ganyan pa, makakita ka naman nag-aaway sa kalye. Pangit! Sabi niya, pangit ka rin! Mas pangit ka! Nagkagantihan sila. Pareho naman silang pangit. Hindi ka maintindihan. Ba't ano problema nito mga to? Joke lang. Parang sabi nila, huwag na kayo mag-insultuhan. Huwag na kayo mag batuhan. Sabi niya, but instead, give blessing instead. Yun ang sabi. Di ba? For you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Look at the promise of God. Magmamana ka ng pagpapala. Now, tingnan nyo. He must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Pag sabi niya, hanapin mo yung kapayapaan at habulin mo. Hindi yung, bahala na kung magkakasundo kami. Bahala na. Hindi! Sasadyain mong magkasundo. Sasadyain mong maayos. Are you following? Hindi yung bahala na. Hindi niya na talaga nangyari. Hindi! Ayusin mo talaga. Hello? Pakisabi sa katabi mo, ayusin natin kung may problema ha. Wag mo akong tatalikuran. Sabihin mo. Tingnan niya, pagkalabit yung ganun, tumalikod agad. Kasi sasabihin niya rin sa kabila. But listen, yan ang isang bagay na pinapaalala sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, commit your rights to God. Kasi marami tayong mga naiisip na rights. Minsan, rights to inheritance, right to respect, right to defend our reputation, right to express ourselves, right to who you want to be, right to do what you want to do, and right to be treated fairly. Hindi yan ang issue. Lord, all of these rights are yours. I'm here to honor and glorify you. Amen? Nasusundan ka, tingnan niyo ang Christianity ha, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ano ibig sabihin yan? You're dead. Si Jesus na ang buhay. Kaya sabi ni George Muller, ganda-ganda sabi ni George Muller, there was a day when I died. May isang araw na ako'y namatay. Namatay si George Muller. Namatay siya sa kanyang opinion, namatay siya sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang panlasa, at mga naisin. Sabi niya, namatay siya sa mundong ito.
Hindi na sa approval or censure ng tao, namatay siya sa approval o pagsisisi ng kanyang mga kapatid, kaibigan, at then na inaral ko na talaga mabuhay na kaaya-aya sa Diyos. That's Christianity. Kaya sa mga kapatid, kung lagi natin pinaglalaban ang ating karapatan, naalala ko meron lang muntik matrasan. Muntik matrasan. Yung babae nandito, tapos yung lalaki nandito. Muntik lang matrasan. Kasi hindi sinasadya. Pag atras ka, bigla siya pumasok. Biglang bumaba. Kinang. Nakita mo ba yan? Muntik na masagasaan yung babae? Yung kasama ko? Pasensya na ho. Hindi ho sa. Pasensya dyan. Pasensya na ho. Kasi hindi ko naman po talaga nakita bigla ho kayo lumusot. Umaatras. Kasi di ba may ilaw ho yan. Maatras. Anong papaliwanag ka pa? Tinatanong niyo po kasi ako Pasensya na po. Pasensya na po. Nakuha niyo ibig sabihin? May mga taong ganun, parang pasiga effect na parang, ito naman yung Christian. Kung hindi lang ako Christian, papatulan na kita. Wala nang ganun. You're dead. Ano ka ba? Kung hindi lang ako Christian, patay ka na. Ano papatul-patul ka pa dyan? Tumahimik ka na. You are not here to prove you're right. You're here to prove that Jesus is alive. Amen? Kaya, listen, itong bagay na to, ipasa Diyos mo na. Now, let's go to the last. Ito na nakakatuwa. And sabi niya, and because of this, now, ito lang, bago ko basa, gusto ko lang basahin sa sinabi ni Bill Bright, I have chosen to be a bondslave of Jesus. Pinili ko na mag-alipin ni Jesus Christ. Ang alipin, wala siyang karapatan, kundi responsibilidad. Wala akong problema dahil ang aking master, siya ang may responsibilidad sa ikabubuti ko. Now that I have committed my rights to God, si Lord ang may responsibilidad na pangalagaan niya ang ikabubuti ko. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, si Lord ang mag-iisip ng ikabubuti mo. Kaya huwag kang susuko. Commit your rights to God. And finally, focus on God's grace. Isipin nyo, ang Diyos ay napakamabuti all the time. At pag sinabi mong grace, talagang sobrang kabutihan ng Diyos. Tingnan nyo bakit. Nakalimutan nyo, di ba sabi niya, hindi nyo ba alam na walang masama na magmamana ng kaharian ng Diyos? Yung masama na yung kasama tayo dyan. Dinala niya na ngayon sa pinakasukdulan. Sa madalit salita, yung masama, misa kasi sa isip natin, hindi naman ako ganun kasama, kaya niligtas ako ng Diyos. Yung mga ganyang klase, hindi maliligtas. Hindi. Sabi na, pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang tayo. Pero alam niyo ba, lahat ng unrighteous, wala kay Jesus. Remember, ginamit niya yung word na unrighteous people, unrighteous judge. Ibig sabihin, lahat ng wala sa saints, hindi sa niligtas si Jesus, wala kay Jesus. Sabi nga nun, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong magpalinlang. Kahit ng mga fornicators. Ano yung fornicators? Nakikipagtalik sa hindi nila asawa. Naintindihan po natin. O hindi pala asawa, o hindi la asawa kasama dyan. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga adulterers, di ba? Nakipagtalik o nakiapid, di ba? Sa mga effeminate, sila po yung nag-anyong babae, lalaki sila, pero nagpakababae sila para ligawan sila o kaya sa relationship, sila yung babae. Okay? Nahinangad nila maging babae. Sabi niya, nor homosexuals. Ito naman po yung mga siga, pero talagang nakikipagtalik sa kapwa nilang lalaki o kapwa babae. Nasusundan po, kasama dyan. Sabi niya, mga magnanakaw. Mga magnanakaw kasama dyan. Marami, iisip natin, hindi naman ako magnanakaw. Oo, hindi ka magnanakaw, pero lagi ka nasa break time habang nagtatrabaho. Magnanakaw din yun. Kasi binabayaran ka ng kumpanya Di ba? Ngayon, iba naman. Hindi naman ako, sakim. Hindi naman ako kahangat ng talagang yung kuha ng bagay hindi akin. Hindi naman ako lasinggero. Hindi rin ako sugarol. Lahat yung kasama Lahat yung sugarol, lasinggero, mga mapagpanira ng kapwa. Sabi niya, mga manloloko. Sabi niya, huwag kayo magpalinlang. Hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Wow! Alam niyo sa totoo lang, sabi ng Lord para sa fornicators, when you look at a woman with lust, you have already committed adultery in your heart. Di damay ka na ron. Sino ba dito hindi nag-isip ng ganyan? Yung mga, kalabitin yung katabi mo, nakatulog lang siya ng konti, malapit tayo matapos. Sabi mo sa kanya, alam mo bang kasama ka dito? Wala magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero sa biyaya ng Diyos, wala tayong karapatan. Pero sa biyaya ng Diyos, anong ginawa niya? Nilinis niya tayo. At hiniwalay, ginawang saints.
Yun ang sinasabing sanctified. But you were justified. Pinawalang sala. Ang sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Diyos, Panginoong Kristo, at sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Wow! Grabe! Pag iniisip-isip ko, wala na akong karapatan maligtas. Niligtas ako ng Diyos. Kumbaga sa paligsahan ng pagandahan lalaki. Para sasabi, ikaw, hindi ka pwede rito. You are not qualified. Height, face, complexion. Sorry, wala kang karapatan. Tapos itong Panginoong Kristo, ang pinakamay-ari ng pageant, sabi niya, sasama kita. At hindi ka nasasali, panalo ka na. Ano pakiramdam mo? Totoo ba to? Kasi, lika na. Paano? Pag-isipan niyo, ganun ang ating sitwasyon. Wala tayong karapatan. Pero binigyan tayo ng karapatan ng Diyos. Dahil lahat yun binayaran ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Paano ako? Paano giging panalo? Dito ka lang sa likod ko. So para tuwing titingin sila, nakikita nila ako. Hindi ikaw. Huwag kang mag-alala. Maliit ka lang naman. Ka na. Tuwing maglalakad, ako lang makikita nila. Dahil pagdating mo din sa langit, ako lang ang makikita nila. Hindi ikaw. Kaya lahat ng kapangitan mo, hindi na matatanglawan, kundi ang makikita lang si Jesus. Kaya kung inaakala natin dahil mabait tayo, makikita tayo sa langit, hindi. You ain't acceptable because of you, but simply because of Jesus who washed us from our sins. Kasi sabi ng Lord, kung ganun ang naging karanasan mo, anong karapatan mo para makipag-away pa? Kumbaga, anong pinag-aawayan nyo? Mga bagay panlupa, maiiwan naman yan. Pero yung mismong ikaw na forever, bakit ka pa makikipagtalo sa malilit na bagay na yan? Kumbaga, piso-piso lang yan, pagtatalunan nyo pa. Eto, bilyon ang iyo, bilyon. Huwag ka na makipagtalo sa piso-piso. Huwag ka na makipagtalo sa tag-1,000. Bilyon ang iyo, bilyon. At hindi piso, dolyar. Hindi nyo pa ba type yan? Yun ang binigay sa atin ng Diyos. Kaya para makipag-away ka pa, para sa piso-piso, ang liit naman ng pananim mo. Kaya you focus on God's grace. Amen? Pakisabi sa atin mo, focus on God's grace. Kasi that same grace will give us what? Salvation and the power to deny ungodliness and worldly desires. To live what? Tingnan nyo, sensibly para hindi sayang ang ating pamumuhay. Righteously and godly. Di ba ang sarap nun? Kaya mga kapatid, sa mga pagkakataon ito, gusto kong pakinggan nun ninyo as I end. Isang testimony kung paano niya naranasan ang grace ni God. Tawagin po natin ang kapatid natin si MJ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lumaki akong malayo ang relasyon sa aking ama dahil lagi siyang nagtatrabaho para masuportahan ang aming pamilya bilang isang anesthesiologist. Instead of his presence and guidance, masumama ako sa aking 2 kapatid na babae at akala ko ay normal lang na maglaro ng dress up kasama sila. Isang araw, hinayaan ako ng aking ina na sumama sa aking pinsan na lalaki dahil kinakailangan niya magtrabaho. Ang pinsan kong ito ay ilang beses akong minolestya. Noong una ay labis ko itong ikinagulat, pero matapos ang ilang beses, nagsimula na akong hanapin at magustuhan ko ang kanyang ginagawa. As the years passed, my feelings toward members of the same sex deepened. Nagsimula akong mag-explore ng aking atraksyon sa mga kalalakihan noong ako ay nagkolehiyo. May mga gabi na makipagkita ako sa iba't ibang lalaki and engage in sexual activities with them nang hindi alam ng aking mga magulang. Hindi ko iniisip ang magiging consequences ng aking mga aksyon. Sa mga panahong ito, ako ay isang youth leader sa dati naming simbahan. While I lead others to worship on the surface, my inner sexual desires were pulling me away. Hindi ako nakakatanggap ng emosyonal na suporta sa aking sariling ama simula nang mahuli niya akong nagdadamit pang babae.
Kinamuhian niya ako para sa pagiging bakla at piniling huwag akong kausapin at pansinin. Dahil dito, mas naghanap ako ng pagmamahal at pagtanggap sa mga maling lugar at mula sa maling tao, umaasang isang araw ay matatanggap ako kung sino ako at ano ang pinaniniwalaan ko. A few years later, I got a job at a business process outsourcing company. Akala ko noon ay malilipat ang aking atensyon dahil naging busy na ako sa trabaho, pero akala ko lang pala iyon. As soon as I started earning my own money, nagsimula akong pumunta sa mga clubs, mingling with guys, and indulging myself while being a respected youth leader at the church at the same time. I was living a double life. Kalaunan ay naging advocate ako para sa LGBT community dahil sa pagnanais na makatulong sa mga tao na maging maalam patungkol sa HIV/AIDS. Akala ko noon ay nagagawa akong tama sa pagsuporta nito kahit na hindi ko naman ito personal na intindihan. Sometime in 2017, isa sa aking katrabaho na alam na ako'y isang HIV/AIDS advocate ay inibitahan ako na samahan siyang magpa-test for HIV. At dahil dito ay naisipan ko na rin magpa-test. Nang natanggap ko ang resulta, laking gulat ko na ako ay maging positive. My counselor made all the necessary arrangements to prepare me for medication and other procedures. Dumaan muna ang ilang linggo bago ko ito natanggap. Noong una, sinubukan kong ipakita na wala lamang ito, na kaya ko pa ring mamuhay ng normal na buhay kahit na may HIV ako. Ngunit, the more I tried to shut out my feelings, the more they lingered. Nagdesisyon na ako na umalis ng trabaho. Kalungkutan at depresyon ang bumalot sa akin. Noong na-realize ko ang bigat ng consequences ng aking kinakaharap, sa mga oras ng pagkalumo at pagkawasak, I reached rock bottom. Wala akong ibang mapuntahan kundi ang Diyos. Alam ko na ang mga naging desisyon ko ay hindi kaaya-aya at hindi tama sa mata ni Kristo. Umiyak ako sa Diyos at nagsisi sa aking mga kasalanan sa Kanya. Hindi ito ang direksyon na nais kong tahakin. Isinuko ko ang aking buhay kay Jesus at umasang maging maayos ang mga bagay-bagay dahil sa Kanyang awa at grasya. Kahit na alam na nila ang aking kondisyon, ang aking pamilya ay hindi ako itinakwil. Para bang walang nangyari. Nakikisalo pa rin sila sa akin sa hapagkainan at gumagawa ng gawaing bahay. My condition has never been brought up since I told them about it. Dahil sa aking mga naibahagi sa kanila, nagsimula nang maglaan ng oras sa akin ng aking mga magulang. Pumupunta kami sa church at kumakain magkasama, isang bagay na matagal nang pinagdarasal ng aking ina. Sa mga oras na ito, alam kong God had orchestrated all these things to happen in His own timing. We connected deeply and I felt the love and care of a father that I thought I will never experience. Sa pinakamahirap na oras ng aking buhay, binigyan ako ng Diyos ng biyaya. Ang aking relasyon sa aking ama ay naging mas mabuti at kami ay nagkaayos. In 2019, I began to search for an accountability group at isa sa aking katrabaho ay pinakilala ako sa isang tao na hanggang ngayon ay aking discipleship group leader. Sinabi ko sa kanya ang aking kalagayan, ngunit hindi niya ako hinusgahan. Tinulungan niya po ako na tumayo at hanapin ng mas seryoso si Jesus araw-araw sa pamamagitan ng Bible study at accountability sessions. With my family relationship restored and the love and understanding of my discipleship group, I was given a great hope. Natagpuan ko ang bagay na tunay na mahalaga at iyon ay si Jesus at ang kanyang kalooban higit pa sa lahat. Binigyan niya ako ng kasiguraduhan na kahit anong mangyari sa aking buhay, kung lalapit ako sa Kanya ng may pagsisisi sa aking kasalanan, handa siyang makinig at ako ay patawarin. Today, HIV has a new meaning in my life. He is victorious over me. Ang aking karamdaman ay dinlalarang undetectable dahil sa mga gamot na ibinigay sa akin dahil lamang sa grasya at awa ng Diyos sa akin. God led me to a work I am passionate about. At the same time, nagsuserve ako bilang isang worship leader and D group leader sa CCF Fairview. I also volunteer in the Living Free Ministry, which caters to men and women being set free in the name of Jesus from the chains of homosexuality.
Ako po, si Marlo Justine Gando, isang makasalanan, nakabahagi na sa pamilya ng Diyos, nagsisilbi kay Jesus dahil sa lamang ang natatanging kanyang magmahal, kayang magmahal sa akin ng buong buo at iyon lamang ang aking kinakailangan. Praise God. Alam niyo po ba, palagay ko eto, paki-confirm mo kung tama ako habang nag-struggle ka sa ginagdadaanan mo, napapaaway ka sa mga kapatid mo, di ba? Tsaka sa magulang. Siyempre, lalayo ka ngayon. Nung nakita mo na ngayon yung pangangailangan kay Jesus, pansinin niyo yung magkakapatid, they focus on God's grace at tinanggap siya as He is because they reflected the grace of God also towards Him. Tama ba? Mas ganun din si Joseph, no? Si Joseph po yung kanyang D-group leader kasi importante po yun as Christians, nagtutulungan tayo Nagkakaintindihan? Kayo ng dahilan kung bakit we need to fix our relationship. Kasi minsan, pag hindi tayo lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, mapapaaway talaga tayo. Kaya we need to fix it, hindi sa korte, kundi tayo magkakapatid because we understand kung ano yung direksyon. Are you following? Kaya we need the grace of God. Kaya naalala ko, bago natin sila pag-pray at mag-pray tayong lahat, gusto ko lang sabihin ito sa inyo. Kaya nga ang suggestion ito ni Rick Warren. Nakita niyo yan? Yan, di ba? Talk to God before talking to the person. Kung meron kang mag-usap muna kayo ng Lord. Ayusin mo na yung relasyon niyo sa Diyos. Then take the initiative. Huwag mo intayin. Pag hindi siya bumalik sa akin, wala ka magagawa. Sympathize with their feelings. Understand what they're going through. Then confess your part. Kasi sa lahat ng bagay, lagi tayo may bahagi rin sa kasalanan Di ba? Sa kaguluhan. Kaya ayusin natin din. Attack mo yung problema, hindi yung tao. Nasusunod niyo po? Then be calm in your response. Kailangan hindi tayo nagagalit, hindi nagtataas ang boses. Kaya naman lumalala yung away kasi nagtataasan tayo ng boses. Tama ba? Kahit sa mag-asawa, nakita ko ito sa amin. Pagka tataasan kami ng boses, kung sino yung pinakamataas siya, panalo. Hindi naman ganun Yung sabi niya, then, cooperate as much as possible. Kung humingi ka ng tulong sa ibang tao, cooperate sa usapan. And emphasize reconciliation. Yes, you may not be able to resolve yung issues lahat, pero i-resolve nyo yung conflict, kaya magre-reconcile. Yun ang objective. Are you following? Kaya natutuwa ako sa Diyos kasi by the grace of God, ito si MJ, nakabalik sila sa Panginoon Diyos, and now ginagamit siya ng Panginoon Diyos. And I believe that most of us are also needing that kind of grace coming from God. Grace ni God na magkasakit siya. Grace ni God na pagalingin siya. Grace ni God, higit sa lahat, maibalik siya sa Panginoon Diyos. Amen po? So as we pray for him, at thank you rin kay Joseph, na talagang sa pagmamahal na pinakita niya, ito lang po, tayo pong lahat ay yumuko at bumikit sandali. As we pray for MJ, I also pray for each and every one of us. Kapatid, ikaw nakakaalam ng kalagayan mo. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay makikipag-away at nabubuhay para lang itulak ang sarili mong pleasure, sabi niya, ginagawa mong kaibigan ng mundo at kaaway ang Diyos. Yun ang sabi ni Santiago. Kaya naman kung gusto mong bigyan ka ng grace ng Diyos, sabi niya, be humble before God. Because God is opposed to the proud. Yung mga taong ipinipilit ang kanilang sariling kagustuhan at hindi nagpapasakop sa Diyos. At ito po ang totoong pagpapakumbaba. You submit to God and resist the devil. Because the devil desires for us to be fighting with each other. Kaya sabi niya, resist the devil and he will flee from you. And sabi niya, kaya you repent, you mourn, you draw near to God, you cleanse your hands, you ask God for forgiveness. Dahil ang hangad ng Diyos, tayo pong lahat ay mabigyan ng kanyang biyaya. He gives greater grace to those who are humble. Mga kapatid, as we pray for MJ, I also pray for those people na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. You need God's grace para lagi tayong ayos sa ating mga kasama sa bahay, kasama sa opisina, kasama sa church, kapatid, at maibalik yung respeto natin sa ating iglesia, yung respeto natin sa mga kapatiran, that we are willing to submit ourselves to discipleship, nang sa ganun lumago tayo sa ating relationship kay Jesus. Nang hindi tayo tumatakbo kung kani-kanino. Kaya mga kapatid, kung ikaw rin ay kinatawag ng Diyos, na if you are
hoping and asking God for greater grace. Pwede po bang itaas mo rin yung kamay mo sa Panginoon? Lord, ako rin po, I need your grace. I need your grace para po mag-glorify ko kayo, para mabuhay ako ayon sa kalooban ninyo. I need your grace, O God, nang sa ganun yung puso ko ay mapuno ng pag-ibig ninyo. Thank you, Jesus, O God. I need your grace para makapagpatawad ako sa mga taong kinasasamaan ko ng loob. I need your grace para makipag-ayos ako sa mga may masama ng loob sa akin. I need your grace, O God. I need your grace, O Lord, para lalong makita nila ang katunayan na kayo nga ang aking Panginoon. I need your grace, Father. Thank you, Jesus. Lord, thank you sa mga kamay na nakataas na ito, that in their humility, Father God, they raise their hands, O Jesus, because they need your grace. Lord, we all need your grace. Iba sa amin, hindi ho ma-experience sa kapangyarihan mo dahil hindi pa sila tunay na may ugnayan sa inyo. At hindi sila tiyak kung salagang sa inyo nga sila o hindi. Kapatid ko, ikaw naman yung kinakausap ng Diyos na hindi ka tiyak kung sa Diyos ka o hindi. Itaas mo rin kamay mo. You also need that grace. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At hinihingin ko sa lahat na nagsataas ang kamay, tumayo ka and I'll pray for you. Thank you, Jesus. Tayo ka, huwag kang mahiya. Be humble before the Lord and tayo ka at talaga sa mo, Lord, andito ako, tumatayo ako with all humility because I need you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father in heaven, I praise God. I praise you, Lord. Dahil sa kabutihan ninyo, niligtas mo si MJ. Thank you, Lord God, for bringing him back to the fold. Thank you, Lord God, for saving him. Thank you, Lord God, for allowing na hindi na ma-detect yung virus sa kanya. Thank you, Lord. Truly, you are so gracious. Kaingatan mo siya na hindi na po balik, Panginoon, sa kanyang maling mga kagustuhan at sa mga maling direksyon ng buhay. Thank you for Joseph for helping him. And for the rest of us here na nakatayo, Panginoon, acknowledging our need of your grace, O God. Panginoon, mahina po kami, nahihain po kami, kaya hindi kami makasali sa D-group, but we know we need your grace para magkaroon kami ng kasama, Panginoon, para, Panginoon, mailakad namin ang kagustuhan ninyo. Dahil kayo nagsabi, bear one another's burden and fulfill the law of Christ. Lord, we need all your grace. We need your grace, O God. All of us, we need your grace, Father in heaven, in order for us to live a life victorious, O God, glorifying and honoring your name, O God, na hindi namin ipaglalaban ng sarili naming kagustuhan, hindi namin ipaglalaban ng mga sarili naming adhikain, kundi, Panginoon, ang adhikain ninyo. Nang sa ganun, marami pang mataong maligtas at maraming mga MJ, Panginoon, sa lupa na ito na naghahanap ng pag-ibig, ng katunayan ng grasya ninyo, aming Ama, para po sila po'y makapanumbalik sa inyo. Na dahil lamang sa katigasan naming ulo, Panginoon, nahahadlangan namin silang lumapit. At kaya naman, Panginoon, salamat po sa mga kapatiran ko na nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon Diyos. Kinikilalang wala kaming magagawa kung wala kayo. Panginoon, we know we cannot, Father God, we cannot overcome hatred. We cannot overcome, Panginoon Diyos, yung mga galit sa puso namin kung wala ang biyaya ninyo. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins, O God. And thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for us, O Lord. And thank you that you are alive to bring us victory, to give us a new life, O Lord. Salamat, Panginoon, na dahil sa muli niyong pagkabuhay, alam namin we are no longer here to live for ourselves, but for you, Lord Jesus, who lives in us. Thank you, Lord. Lord, we submit ourselves to you. And we resist, Father God, the devil who wants to destroy relationships from among us. Thank you, Lord. Lord, I pray na malagpasan na namin ang mga sarili naming style ng expression ng aming mga inis sa ibang tao. Sa halip, Panginoon, ma-express namin ang iyong mga ngiti, ma-express namin ang iyong pag-ibig, ma-express namin ang iyong, Panginoon, pagpapakumbaba at pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon. May you empower every one of us, O God. As you empower MJ, Joseph, and their family, I pray to empower all of us in the name of Jesus our Lord. Hallelujah. We give you all glory and honor. Amen. Amen and amen. God bless everyone. Hello CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you're asked real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Bong Saking upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang hapon, Pastor Bong, at magandang gabi sa iba. Pastor Bong, ito po ang ating unang katanungan. Let's say, nakipagbati ka na sa isang tao.
paano kung na-witness mo na inuulit lang nila ang parehong hurt o sin sa ibang tao? Kailangan ba nating mag-intervene o labas na tayo sa issue? Saan tayo lulugar? Ayan. Napakagandang tanong yan. Kasi, pero ang una mong titingnan, ito pang kapatid na to, kabahagi siya ng isang local church. Or ibig sabihin, kabahagi pa siya sa atin sa local church. Kasi mahirap mag-implement ng hakbangin kapag magkaiba kayo ng direksyon. So napaka-importante, kung kabahagi siya sa atin, kailangan, katulad ng sinabi ng Bible, go to Him privately. Kausapin mo siya, sinabi mo, alam mo, nagkakasama tayong loob nito, pero napansin ko, nagawa mo na naman to sa iba. So, yun. So, pag hindi siya naniwala, hindi siya nagsisi, then saka mo maggawa ng 2 witnesses, tapos kung hindi pa rin, didalhin mo na sa church. Ibig sabihin, may authority kasi. No? Kaya marami kasi mga nagsasabing Christian sila, but they don't respect authorities na binigay ng Diyos sa kanila in the church. You have to respect that. Kasi walang totoong Christian na hindi nagpapasakop sa isang local church. Bakit? Kasi walang Lone Ranger na Christian. Kasi when we became Christians, we became part of the body of Christ. So, kung may body yan, merong representative ang Diyos for His leadership as a head. Kaya nga He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers to equip the saints. So, God somehow, binigyan tayo ng office, gifts na mag-a-administer para magkaroon ng organisasyon yung church. Hindi institutionalized church, but as a reality na ang Diyos ay an organized God. Hindi siya magulong Diyos. Hindi siya creator of confusion. Sa halip, tinutulungan niya tayo na mailagay tayo sa tama. Kaya sabi niya, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. So, importante yon na you deal it according to how God taught us to do it. Maraming salamat, Pastor Bong. Sa ating ikalawang katanungan, gusto kong mag-forgive at makipag-reconcile pero nasasaktan pa rin ako. Masasabi bang genuine ang heart ko? Ayan, yung reality ng hurt, hindi mo pwedeng maalis yan. No? Kailang, lalagpasan mo yan. Kapag nagpatawad ka na, parang inaako mo na yung pain at hurts ng kamalian ng pinatawad mo. For example, kung ikaw ay may utang sa akin 10,000 at hindi ka na nakapagbayad at pinatawad kita, sino nagbayad ng 10,000? Ako. Ako yung magsasuffer ng kawalan ng 10,000. So in the same manner, yung sakit na naramdaman ko because of what you did, yun ang ina-absorb ko kasi pinatawad kita. So normal lang minsan na may pain. Pero as we obey the Lord will replace that with His grace and with His joy. Kaya sabi nila, yung morning will last for a night, but the following day, it's a joy na kapalit, di ba? Maraming salamat, Pastor Bong. Sa ating ikahuling katanungan, pag sinabing faith over feelings, ibig bang sabihin na makikipagplastikan na lang tayo sa mga kaaway natin? Ayan, sa totoo lang, pag sinabi mong nagpatawad ka na, and by faith you did it, hindi mo na siya ituturing na kaaway. Diba? Katulad ng kaninang tanong mo na minsan masakit pa rin. Pero hindi mo kailangan makipagplastikan. Bakit ka mo? Kasi if you are sincere in forgiving the person, siyempre minsan yung motion nauuna bago yung emotion. So, hindi mo pa maalis na parang nahihirapan ka pa, awkward pa. Pero tatawirin mo yon kasi naniniwala ka na ang Diyos ang siyang iyong piniplease. Siya ang piniplease mo. So lalagpasan mo yon. More than the person, it's God that you're trying to please. Kaya importante yon na hindi nakabatay sa nararamdaman natin. Ngayon, ano ba yung plastic? Or hypocrite? Ang hypocrite, alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. So ang totoo, kailangan magpatawad at hingin mo ang biyaya ng Diyos para kung hindi man siya ngingiti sa'yo, ngingitian mo pa rin siya. Kung di ka niya mahal, mamahalin mo pa rin siya kasi love your enemies. So, ibig sabihin talagang it's a supernatural experience and I praise God that He gave us this grace na ito'y beyond our ability to forgive, ability to love, dahil ito ay love niya na nag-overflow sa atin. Ayun, maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Before we go, we would like to invite all the singles to join upcoming Big 17 Singles Leadership Conference entitled Commit this December 1, 2, 3. Registration is already open. Please visit the Big Ministry Facebook page to register cause the slots are limited. So that's it for Sunday Fast Track. God bless you.